Noong ika-19 na siglo, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Maraming Pilipino ang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng karapatan. Ngunit may mga bayani na gumamit ng panulat upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Isa sa kanila ay si Graciano Lopez Haina, isang mahusay na manunulat at orador mula sa Iloilo. Ipinanganak si Graciano Lopez Haina noong ika-18 ng Disyembre 1856 sa Haro, Iloilo. Ang kanyang mga magulang ay sina Placido Lopez at Maria Jacobo Haina. Pumasok siya sa seminaryo ng Iloilo at nag-ambisyong maging doktor. Sinubukan niyang pumasok sa Universidad ng Santo Tomas, ngunit hindi pinahintulutan sapagkat walang handog na Bachelor in Artes ang kanyang seminaryo. Bibigyan siya ng pagkakataong matuto sa ospital ng San Juan de Dios, ngunit kinailangan bumalik sa Iloilo dahil sa kagipitang pinansyal. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang magsalita at magpahayag ng salugubin laban sa maling gawain. Magandang umaga din sa iyo, kaibigan. Dahil kailangan malaman ng mga tao at hindi dapat manatiling tahimik ang mga Pilipino sa pang-aabuso. Ngunit mapangalit ang iyong ginagawa, Graciano. Kaibigan, mas mapangalit ang tumahimik kaysa ipaglaban ng tao. Isa sa matanyag na akda ni Graciano Lopez Haina ay ang Fray Buton, isang satirikong kwento na tumuligsa sa kasakiman at pagmaabuso ng mga praile. Padre, ano po ito? Sino ang may lakas ng loob na sumulat nito? Hindi ako papayag na masira ang aming simbahan. Sino ba ang may kakayanan na magsulat at laban sa atin? Di ba kundi si Graciano Lopez Haina? Graciano! O bakit daw makabus, kaibigan? Sapagkat nais kong sabihin sa'yo na nasa mga Friday ang Fray Buton at ikaw ang pinapinanahan nila. Mabuti naman kung gano'n, baka sakali makonsensya naman sila. Pero Graciano, ikukulong sa kanila. Kaya kailangan mo nang tumakas sa lalong madaling panahon. Pero papaano kayo? Papaano kayo makakabayan ko? Huwag mo na kami titigin. Ang mahalaga ang iyong kaligtasan. Sige kaibigan, o yan ang makakabuti sa atin lahat. Dahil dito, noong 1880, si Graciano ay napilitang umalis ng Pilipinas patungong Espanya upang ipagpatuloy ang laban hindi sa pamamagitan ng armas, kundi ng panulat at talumpati. Doon niya nakilala ang kapwa niya propagandista na sina Jose Rizal at Marcel H. del Pilar. Sina ang bumuo ng kilusang propaganda at tinaguraang triumvirante o tatlong haligi ng kilusang propaganda. Kasama din nila ang isa pang naging aktibong kasapi ng kilusang propaganda na si Mariano Ponce. Mga kasama, hanggang kailan tayo mananatiling mananahimik? Ang mga kababayan natin sa Pilipino ay inaapi. Ako ka, Graciano. Kailangan natin ipahayag sa Espanya ang tunay ng kalagayan ng ating bayan. Ngunit paano? Hindi tayo pinapinggan ng mga opisyal. Hindi nila tayo makikita ng personal. Gagawa tayo ng parang upang makita nila ang ating Panginoon. Isang payagan. Isang payagan. Naglalaman ng katotohanan. Magaling, Graciano. Isang payagan. Ngunit itinumungkay ko ang payagan ay dapat nakasulat sa wikang Espanyol upang maintindihan ang Espanyol ng mga opisyal sa country. Ano ang magiging pangalan ng ating pahayagan? Ang payagan ay tatawagin ko La Solidaridad. Isang simbolo ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Napakagandang pangalan. Sa pamamagitan nito, mahilingan natin ang representasyon sa Cortes, ang sekularisasyon ng mga parokya, maging pagkakapansin-pansin ng mga Pilipino at Espanyol. Hindi
ito magiging madali. Kailangan natin ng pondo at suporta. Huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kaibigan. Kaya natin, magkakayanin natin ito. Noong 1889 sa kabila ng mga hirap at kakulangan ng pondo, tinatag ang pahayag mula Solidaridad. Ito ang naging pangunahing boses ng kilusang propaganda na kung saan ang naging unang patnugot ni si Graciano Lopez Haina. Kasama, ito na ang unang edisyon ng La Solidaridad. Ito na ang bunga ng pagsisikap natin at pagtutulungan. Binabati kita, Graciano. Isa kong bang itong patungo sa report. Ito ang bunga natin sa pagsisikap at pagtutulungan. Kahit mahirap ang laban, hindi tayo susuko. Ang ating panulat ang ating maging sandata. Para sa Pilipinas! Sa pamamagitan ng La Solidaridad, ipinaabot nila ang mga hinaing ng mga Pilipino sa pamahalang Espanyol. Pumunta sila Graciano Lopez Haina at ito pang mga reformista sa Cortes ng Espanya at ipinilawanag ang mga hinaing ng mga Pilipino. Ang Pilipinas ay hindi alipin. Ang Pilipinas ay may dignidad. At ang mga Pilipino ay may karapatan igalang. Ngunit ang mga Fraile ay inaabuso sila at hindi ginagalang ang mga kanilang karapatan. At paano namin ito masusunod? Sa pamamagitan ng konstitusyon ng Cadiz. Ngunit dahil sa kahirapan at sakit, humina ang kalusugan ni Graciano Lopez Haina noong 20 ng Enero 1896. Siya ay namatay sa Barcelona, Espanya dahil sa sakit na tuberculosis. Kung di man lang mo makabalik sa aking bayan, naway magpapulungan para sa kanila. Ang panulat ni Graciano Lopez Haina ay naging sandata laban sa pang-aapi. Hindi man siya umawak ng armas, ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa damdaming makabayan. Kasama ni Rizal del Pilar, siya ay naging simbolo ng tapang, talino at pagmamahal sa bayan. At hanggang ngayon, ang kanyang alaala ay patuloy na nagbigay inspirasyon sa bawat Pilipino na ipaglaban ang katotohanan at katarungan. Buhay ang diwa ng kalayaan!